Nakakatakot na katotohanan ang naghihintay sa atin at kailangan nating harapin ito ng buong tapang. Tignan natin ang mga numero: 6,000 tangke, 3,000 armored vehicles, mahigit 400,000 sundalo, patay, sugatan o nawawala. Ito ang presyo ng digmaan ni Putin sa Ukraine. At ang totoo, hindi na kayang tapusin ng Russia ang labang ito gamit ang dating lakas nila. Mga kasama, ako'y nakakita ng mga imperyong bumagsak, hindi dahil sa biglaang pagkatalo, kundi dahil sa unti-unting pagkaubos ng kanilang likas na yaman at lakas ng tao. Ang Russia ngayon ay nasa ganyang kalagayan. Ang kanilang mga pabrika ng armas ay gumagamit na ng mga semiconductor mula sa washing machines. Ang kanilang mga hukbo ay kumukuha ng mga bilanggong kriminal at mga banyagang sundalo mula sa North Korea. Ito ay hindi senyalis ng kalakasan, ito ay desperasyon. Pero ang tanong na dapat nating itanong, ano ang mangyayari kapag bumagsak ang isang nuclear superpower? Sino ang papalit sa poder? At paano ito makakaapekto sa ating bansa, sa ASEAN, sa buong mundo? Kaya't makinig kayo ng mabuti. Mga kapatid, mayroon akong mahigit 3 dekada ng karanasan sa militar at natuto ako ng isang simpleng katotohanan. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa tapang ng mga sundalo o sa dami ng mga armas. Ang digmaan ay tungkol sa logistika, sa ekonomiya at sa kakayahan ng isang bansa na manatiling matatag habang ang mundo ay nanonood. At sa kasalukuyan, ang Russia ay nabibigo sa lahat ng aspetong ito. Tingnan natin ang mga ebidensya ng detalyado dahil ang hinaharap ng mundo, kasama na ang ating Pilipinas, ay nakasalalay sa pagkakaintindi natin kung ano talaga ang nangyayari sa Ukraine. Noong nagsimula ang digmaan sa Pebrero 2022, ang buong mundo ay nag-expect na matapos ito sa loob ng ilang linggo. Ang Russia ay may 900,000 active personnel, modernong mga tangke at milyon-milyong rounds ng ammunition na nakaimbak mula pa noong panahon ng Soviet Union. Ang Ukraine, sa kabilang banda, ay may mas maliit na hukbo, mas lumang kagamitan at limitadong suporta mula sa West. Pero 2 taon na ang lumipas at nandito pa rin tayo. Ang tanong ay simple, bakit? Ang sagot ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng karamihan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang economic reality ng Russia. Bago ang digmaan, ang Russian economy ay umasa ng malaki sa export ng oil at natural gas. Ang kanilang GDP ay umabot sa $1.8 trillion na ginagawa silang ika-11 pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pero pagkatapos ng invasion, ang Western sanctions ay dumapo ng mabigat. Ang European Union, na dating bumili ng 40% ng Russian gas, ay agresibong naghanap ng alternative sources. Ang United States ay nag-freeze ng billions of dollars na Russian assets. Ang mga kumpanyang international tulad ng McDonald's, Starbucks at maraming automotive manufacturers ay umalis sa Russia. Ang resulta, ang Russian economy ay nag-shrink. Ang inflation ay tumaas sa mahigit 15%. Ang Russian ruble ay nawalan ng mahigit 30% ng value nito laban sa dollar. Pero ang mas malaking problema ay hindi ang ngayon, ito ay ang bukas. Tignan natin kung paano gumagastos ang Russia para sa digmaan. Ayon sa mga estimates ng Western Intelligence, ang Russia ay gumagastos ng $150 billion hanggang $200 billion bawat taon para sa war effort. Ito ay halos 40% ng kanilang buong national budget. Iisipin mo, sustainable ba ito? Ang sagot ay hindi. Ang Russia ay ginagamit ang kanilang Sovereign Wealth Fund, ang National Welfare Fund, upang punuin ang mga butas sa budget. Noong 2021, ang fund na ito ay may $185 billion. Sa kasalukuyan, ito ay bumaba na sa mas mababa pa sa $55 billion. Sa bilis ng paggastos, ang fund na ito ay mauubos bago matapos ang 2025. Kapag nangyari iyon, ang Russia ay walang choice kundi mag-print ng pera,
na magdudulot ng hyperinflation o mag-default sa kanilang mga utang na magdudulot ng economic collapse. Ngayon, lumipat tayo sa military logistics. Ito ang tunay na backbone ng anumang prolonged conflict. Ang Russia ay nagsimula ang digmaan na may massive stockpiles ng Soviet-era equipment. Mga tangke tulad ng T-72 at T-80, armored personnel carriers, artillery pieces, lahat ng ito ay nakaimbak sa mga depo sa buong bansa. Pero ang problema ay hindi nila inasahan na ang digmaan ay tatagal ng ganito katagal. Ayon sa mga satellite imagery analysis mula sa Western think tanks tulad ng International Institute for Strategic Studies, ang Russia ay nawala na ng mahigit 50% ng kanilang pre-war tank inventory. Hindi ito exaggeration. Ang mga depo na dating puno ng hundreds ng tangke ay ngayon ay halos walang laman. Ang kanilang mga pabrika ay sumusubok na mag-produce ng bagong equipment, pero nahaharap sila sa isang malaking problema, sanctions. Ang modernong military equipment ay hindi katulad ng equipment noong World War II. Hindi ka pwedeng mag-build ng isang tangke o fighter jet gamit lamang ang steel at basic electronics. Kailangan mo ng advanced semiconductors, precision-guided components, composite materials, at iba pang high-tech parts. Ang Russia ay umaasa sa imports para sa karamihan ng mga components na ito. Pero dahil sa sanctions, ang kanilang access sa mga advanced chips mula sa Taiwan, South Korea at United States ay halos naputol na. Ang resulta, ang kanilang mga pabrika ay gumagamit ng semiconductors na kinuha mula sa washing machines, refrigerators at iba pang consumer appliances. Ito ay documented na ng Ukrainian forces na nag-recover ng Russian equipment sa battlefield. Nakita nila ang circuit boards na may parts mula sa dishwashers. Isipin mo ang irony, ang isang nuclear superpower ay gumagamit ng parts mula sa home appliances para sa kanilang missiles. Pero ang mas malaking krisis ay ang tao. Ang Russia ay nag-mobilize na ng mahigit 300,000 reservists noong nakaraang taon. Ang kanilang casualties, patay, sugatan at captured, ay umabot na sa mahigit 400,000 ayon sa conservative estimates. Ang Ukraine mismo ay nag-claim ng mas mataas na numero, pero kahit gamitin natin ang mas conservative na figures, ang scale ng losses ay staggering. Ang Russia ay may population na 144 million, pero ang kanilang demographics ay problematic. Ang birth rate ay mababa, ang median age ay tumataas, ang labor force ay nag-shrink na kahit bago pa ang digmaan. Ngayon, pagkatapos ng casualties at dahil sa migration, dahil mahigit 700,000 na Russians ang umalis ng bansa upang iwasan ang draft, ang kanilang available manpower ay mas lalo pang bumaba. Kaya nga ang Russia ay kumuha ng tulong mula sa North Korea. Ito ay hindi simpleng military cooperation, ito ay desperasyon. Ang North Korea ay nagpadala na ng mga troops sa Russia at according sa intelligence reports, ang mga troops na ito ay deployed sa Kursk region at iba pang areas. Ang Russia, na dating ipinagmamalaki ang kanilang mighty Red Army, ay kailangan na ngayong umasa sa troops mula sa isa sa pinaka-isolated at impoverished na bansa sa mundo. Ano ang sinasabi nito tungkol sa estado ng Russian military? Sinasabi nito na ang kanilang manpower pool ay halos ubos na at hindi pa tayo tapos sa manpower. Pag-usapan natin ang quality ng training. Noong simula ng digmaan, ang Russia ay nag-deploy ng well-trained professional soldiers at elite units tulad ng VDV Airborne Forces. Pero marami sa mga units na iyon ay nasaktan ng malala. Ang mga bagong recruits na ngayon ay tumatanggap lamang ng ilang linggo ng basic training bago ipadala sa front lines. Walang proper equipment, walang advanced tactical training, at madalas ay walang sapat na winter clothing. Ang mga reports mula sa Ukrainian soldiers ay consistent. Ang quality ng Russian troops ay bumagsak ng malaki
compared sa unang buwan ng digmaan. Ngayon, tingnan natin ang strategic situation sa ground. Ang Russia ay nagkontrol ng mahigit 20% ng Ukrainian territory, kasama ang Crimea na kinuha nila noong 2014 at malaking bahagi ng Donbas region. Pero ang kanilang offensive momentum ay huminto na. Ang Battle for Bakhmut, isang maliit na syudad, ay tumagal ng mahigit 8 buwan at nag-cost sa Russia ng tens of thousands ng casualties. Ang Wagner Group, ang private military company na nag-lead ng assault, ay nagrebel pa nga laban kay Putin dahil sa disputes tungkol sa military strategy at resources. Ang founder ng Wagner, si Yevgeny Prigozhin, ay nag-march pa towards Moscow bago siya nag-negotiate ng deal, at ilang buwan pagkatapos ay namatay siya sa suspicious plane crash. Ang buong episode na iyon ay nagpakita ng internal divisions sa loob ng Russian power structure. Ang Ukrainian counteroffensives ay bagal, oo, pero ang Russia ay wala ng capacity para sa major breakthroughs. Ang kanilang strategy ngayon ay attrition. Subukan nilang mag-inflict ng enough casualties sa Ukraine upang ma-force silang mag-negotiate. Pero ang Ukraine ay tumatanggap ng continuous military aid mula sa NATO. Ang United States ay nagbigay na ng mahigit $75 billion sa military at economic assistance. Ang European Union ay nag-commit ng billions pa. Ang Ukraine ay tumatanggap ng advanced weapon systems tulad ng HIMARS, Patriot missile defense systems, at Western tanks. Ang kanilang air defense ay naging mas malakas. Ang kanilang ability na ma-target ang Russian logistics at command centers ay dramatically improved. At ito ang crucial point, ang time ay nasa side ng Ukraine, hindi ng Russia. Bawat buwan na tumatagal ang digmaan, ang Russia ay nawawalan ng mas maraming equipment na hindi nila kayang palitan. Ang kanilang economy ay lalong humihina. Ang kanilang population ay lalong nagiging war-weary. Ang kanilang international isolation ay lumalaki. Ang China, ang kanilang supposedly closest ally, ay tumutulong sa kanila pero may limits din. Ang China ay hindi interesado sa full-scale confrontation with the West dahil ang kanilang economy ay nakadepende pa rin sa Western markets. Ang India, another major partner, ay bumibili ng discounted Russian oil pero hindi nagbibigay ng military support. Kaya nga ang 2026 ay ang critical year. Sa rate na nawawala ng Russia ng equipment at manpower, at sa bilis ng pagkaubos ng kanilang financial reserves, ang kanilang military ay hindi makakapag-sustain ng current operational tempo beyond mid-2026. Ang kanilang option ay dalawa, mag-escalate dramatically na pwedeng mangahulugang use ng tactical nuclear weapons o full mobilization ng buong population, o mag-withdraw at mag-negotiate ng peace deal na unfavorable sa kanila. Ang unang option ay mag-trigger ng massive international response na pwedeng mag-result sa direct NATO involvement. Ang pangalawang option ay political suicide para kay Putin. At dito na papasok ang tanong na dapat nating pag-isipan bilang mga Pilipino. Ano ang implications ng Russian collapse sa atin? Una, ito ay mag-reshape ng global power dynamics. Ang China ay magiging mas dominant sa Asia dahil wala ng counterbalance ang Russia. Ang Taiwan situation ay magiging mas tense. Ang ating West Philippine Sea disputes ay magiging mas complicated. Pangalawa, ito ay magpapakita sa mundo na ang international law at territorial integrity ay may meaning pa rin. Kung ang Ukraine ay magtagumpay, ito ay magbibigay ng mensahe sa lahat ng authoritarian regimes na ang military aggression ay may consequences. Pangatlo, ito ay mag-test ng multilateral institutions tulad ng United Nations at NATO. Ang outcome ng digmaang ito ay mag-define kung paano ang mundo ay mag-respond sa future conflicts.